Shalom, Christ Compassion Fellowship. Join our worship online today, August 16, 2023. Let's grow in faith together through scripture, worship, and prayer. You know, our topic today is devoted to fellowship. According to Acts chapter 2, verse 42, states, they devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Before we start, let us recap Sunday message last August 9, 2026. Ang topic natin is continuous devoted to fellowship. In Tagalog, nagsikap sa pagkakaisa. Ang talata natin ay matatagpuan sa Acts chapter 2 verse 42-47. What does it mean? Ano ibig sabihin nito? Una, sa verse 42, nagsisikap sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa verse 42 rin, nagsisikap sa pagkakaibigan. Ito yung fellowship. And another, verse 42, nagsisikap sa pananalangin. So, very important ang lagi nanalangin. And verse 44 to 45, nagsasandigan sa isa't isa. In other words, nagtutulungan. And verse 46, nagsisikap na magbahagi ng buhay. Ibig sabihin, yung mga best experience nila at yung mga bad experience na babahagi nila sa kanila. Ika-anim, nagsasandigan sa pagsamba o pagsasamba. In other words, nagwo-worship sa Panginoon. Kaya tayo may worship service. And lastly, ito yung napakaganda rin, dedicated to the mission. Yung tinatawag natin dedikado sa pagmi-mission. Let us go to our topic. Ano ang itinuturo nito? Yung Acts chapter 2 verse 42 to 47. Unang-una, ang salita ng Diyos ang dapat humubog sa iglesia. Sa iyo at sa akin. Sa verse 20 verse 2, 42 rather, apostles teaching. Ang unang iglesia ay nagsimula sa devotion sa teaching ng mga apostol. Ipinapakita nito na ang salita ng Diyos ang dapat maging foundation ng buhay at ministry ng church. Hindi lamang ito ginagamit upang magkaroon ng Bible knowledge, kundi upang hubugin ang beliefs, character, relationship at ministry ng mga mananampalataya dito sa Christ Compassion Fellowship. Ang isang healthy church o ang isang maayos na samahan ay hindi hinuhubog ng tradisyon, personality ng leader, or preference ng members. Ang direction ng iglesia o ng church o ng samahan ay kailangang nakaugat sa salita ng Diyos. Kapag ang church ay patuloy na natututo at sumusunod sa kasulatan, sa God's Word, mas magiging matatag ang kanyang faith at mas magiging malinaw ang kanyang mission. Ang pangalawa, ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay nagsasama sa paglago ayon sa talata to fellowship. So ang fellowship na unang iglesia ay hindi casual. Ang sinasabi ng Bible ay they devoted themselves to the fellowship. Ipinapakita nito ang tunay na fellowship ay nangangailangan ng intentional commitment. Hindi magiging malalim ang relationship kung ang pakikibahagi natin sa church community ay nakadepende lamang sa convenient. In other words, ang fellowship ay nangangailangan ng panahon, presensya, pakikibahagi at willingness na makilala at makasama ang ibang believers. Kaya ang pagiging bahagi ng church ay hindi lamang tungkol sa pag-attend ng service, ito ay tungkol sa aktibong pakikibahagi sa buhay ng church family. By the way, pangatlo, hindi po siya verse 2, verse 42. Ang panalangin ay pangunahin sa buhay ng simbahan, ang bawat samahan. Kasama sa devotion ng unang iglesia ang the prayers. Ipinapakita nito na ang prayer ay hindi lamang personal discipline kundi bahagi ng buhay ng buong church community. Ang church ay hindi maring umasa sa mga gandang strategy,
program, resources of leadership skills. Kailangan itong patuloy na umasa sa Diyos sa panalangin. Kinikilala natin ang tunay na pagbabago, spiritual growth at effectiveness ng ministry ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang healthy church ay hindi lamang working together, kundi praying together. Praise God, sa FB page natin ng Christ Compassion Fellowship ay meron na tayong 66 night of family altar, praying to God, and Bible reading 5 chapters per night. Glory to God. Apat na bahagi. May bahagi ang bawat mananampalataya sa Acts chapter 2, ano? Sabi diyan, sa Acts chapter 2 makita natin na ang community ay hindi lamang umaasa sa leaders para sa lahat ng pangangailangan. Ang mga believers mismo ay nagbabahagi, tumutulong, nag-aalaga at nakikibahagi sa buhay ng isa't isa. So very important, no? Ipinapakita dito na ang bawat believer ay may bahagi sa pagbuo ng healthy church community. Hindi lamang pastor o leaders ang tinatawag upang maglingkod, bawat mananampalataya ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang mag-encourage, mag-pray, mag-care at maglingkod sa iba. In other words, a healthy church ay nabubuo kapag ang mga members ay hindi lamang tumatanggap ng ministry, kundi nakikibahagi sa ministry. Panglima, ang pagdidisipulo ay nagaganap sa tamang relasyon. Verses 44 to 45. Ang unang iglesia ay hindi lamang nagtitipon sa temple. Sila rin ay nagbabahagi na ng buhay sa kanilang mga tahanan. Sa ganitong setting, nagkakaroon ng pagkakataon para sa mga personal na relationship, encouragement, prayer at spiritual growth. Ipinapakita nito na ang discipleship ay hindi lamang nangyayari sa formal teaching. Malaking bahag nito ay nangyayari sa relationship kung saan ang mga believers ay nagkakakilala, nagkakausap, nagtutulungan at nagtutuwid sa isa't isa. Kaya ang fellowship ay hindi hiwalay sa discipleship. Ang healthy relationship ay nagbibigay ng environment kung saan ang mga disciples ay maaring lumago. Ang isang malusog na iglesia ay sumasamba ng sama-sama. Verse 47, sabi nga sa translation, praising God. Ang unang iglesia ay hindi lamang kilala sa kanilang fellowship at generosity. Sila ay kilala rin sa kanilang pagpupuri sa Diyos, sa praise na praising God, ang naging bahagi ng kanilang daily life bilang community. Ipinapakita nito na ang fellowship ay hindi dapat maging social gathering lamang. In other words, ang sentro ng church community ay ang Diyos. Kapag ang mga believers ay sama-samang kumikilala sa kanyang kabutihan at biyaya, nagkakaroon ng joy and gratitude na humuhubog sa kanilang community life. Ang healthy church ay hindi lamang growing together, kundi worshiping God together. Ikapito, ang malusog na samahan ay humahantong sa mission. Acts chapter 2 verse 47. Ang Acts chapter 2 community ay hindi lamang inward looking. Habang lumalalim ang kanilang fellowship, nakikita rin ng mga tao ang kanilang paligid at ang pagbabago sa kanilang buhay. At sinabi ng passage na, the Lord added to their number day by day those who were being saved. Mahalaga makita na magkaugnay ang malusog na fellowship at ang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang fellowship ay hindi end goal ng church. Ito ay nagbibigay ng environment kung saan lumalago ang disciples. At ang mga disciples naman lumalago ay ipinapadala upang abutin ng iba. Shoutout po kay Ate Malu RC, Naisentia for inviting their friends, and to all kids who invited their loved ones and classmates too. Lalo na ang Olivera Curse, panguna ng Kuya Jaja, Kuya Tim, and Jera for inviting their former classmate and present classmate.
Yan, panghuli. Ang malusog na samahan ay humahantong sa mission. Kaya ang healthy church community ay hindi lamang nagtatanong paano tayo magiging close, kundi paano tayo maging epektibo sa pag-abot at paggawa ng disciples. Ang fellowship ay dapat magpalakas sa mission at ang mission naman ay dapat magpalawak ng fellowship habang mas maraming tao ang naabot at naging bahagi ng church community. So God bless you and see you next worship online on August 23, 2026. But anyway, I would like to shout out si Kagawad Christian RC and his family. Nandyan ang Ate Malo, sina Nanay Sencha, at mga youth na pinangunuhan ng ating Kuya Jaja, Kuya Tim, and Jaira. Thank you so much and shout out po sa ating mga faithful ministry partners behind the scene. No need to mention your name because your name are written in heaven. Shout out po sa inyong kabutihan and we claim Revelation chapter 22 verse 12 that Jesus is coming soon and His reward is ready for you. Thank you and God bless you and ingat po palagi.